Ikulong ang mga kurakot at patalsikin si VP Sara. Yan ang sentro ng panawagan ng grupong August 21 Movement sa kanilang kilos protesta ngayong araw. Giit nila panahon na ulit ng SONA, pero may napalaba ang panawagan ng Pangulong mahiya naman kayo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo. Napaalala lang po namin, dahil magsasona na, ay ang mismong tumatayong presidente ngayon ng bansa ang mapapahiya niyan dahil isang taon na nang piligtas niya ang mahiya naman kayo. Eh sino ngayon ang mga walang hiya? Ito ang matapang na pahayag ni Volt Bohol, ang presidente ng grupong August 21 Movement o ATOM na aktibong nananawagan para panagutin at ikulong ang mga anilay kurakot at nasangkot sa iba't ibang isyu ng korupsyon, kabilang na ang flood control scandal. Mag-aalas 8 ng umaga nang magsimulang magtipon at magmarcha mula Ayala Triangle Gardens papuntang Ninoy Aquino Monument sa Ayala Avenue, Makati City ang grupo. Bit-bit ang iba't ibang panawagan. Kulong lahat! Kabilang sa mga iginiit ng grupo, ang mga pangakong anilay tila napako na. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nakukulong ang mga big fish na sangkot sa multi-billion peso flood control scandal. May mga senador na nakulong. Pero hindi po yan ang ine-expect po natin. Meron pang mas malalaki dyan. Nasaan yun? Nasaan sila? Pangalawa, may mga pangako po na Mayo pa lang, meron ng mga charges na ipafile sa malalaking isda. Nasaan na po yun? Galing po sa ombudsman yung pangako na yun. Nang tanungin naman si Bohol kung sapat ba ang ginagawa ng Office of the Ombudsman para panagutin ang mga nasa likod ng umano'y korupsyon sa flood control projects, We want to give them the benefit of the doubt. Except that sana tigilan na lang yung pangako. Kasi nangangako sila ng May. Nangangako sila ng bago magpasko. Yung pala Christmas 2026 pala yung pangako. Hindi natin alam, baka 2027 pa yung may makukulong bago magpasko. So yun lang naman po. We know that maybe they are doing their job. Siguro wag na lang mangako kung hindi naman kaya. Kasi umaasa po yung bayan. bukod sa usapin ng flood control scandal, nanawagan din ng grupo na i-impeach na si Vice President Sara Duterte. Pero sa usapin ng presiding officer, tinutulan nila na katawanin nito ni Senator Francis Cheese Escudero. Subukan na natin kung ano yung gagawin at ginawa niya noong isang taon. Hindi tayo sigurado kung uulitin na naman niya ito at baka next year na naman, forthwith pa rin po ang sinasabi natin. Isa rin sa mga nakiisa sa protesta ng ATOM ang historiador na si Xiao Chua na nananawagang suriin ng maigi ang mga ebidensya laban sa bise. Kahit na politikal na proseso ang impeachment, kapag lumitaw ang ebidensya, sana magbago ang isip ng mga, di ba? Kung maganda ang ebidensya o ang ebidensya ay talagang papanig doon sa pananagutan, kailangan isipin pa rin ng bawat senador. Hindi yung partido ang mahalaga, kundi yung hustisya. Naniniwala rin si Chua na mahalaga para sa kasaysayan ng Pilipinas ang pagsasagawa ng mga kilos protesta na siya rin anyang naging dahilan ng kalayaan noong panahon ng diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaisa rin ng ATOM ngayong araw ang grupong Tindig Pilipinas at iilang representante ng iba't ibang sektor ng lipunan. Nagtapos naman ang protesta ng grupo sa pamamagitan ng pag-awit ng kantang Bayan Ko. Pilipinas ko, Pinoy. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Pinalagan ng August 21 Movement o ATOM ang alegasyon na pumapanig na umano ang mga dilawan sa Administrasyong Marcos Jr. Ayon sa historiador na si Xiao Chua, posisyon nila ang hindi kumampi sa sino mang korap at panagutin ang mga may kasalanan alinsunod sa batas. Sinasabi nila na ang mga dilaw daw ay pumapanig na sa mga Marcos. Pero alam nyo, hindi totoo yan eh. Kaming mga dilaw, lalo na yung mga nanatiling dilaw sa matagal na panahon, kahit sinong korap, dapat panagutin. Ipinagtanggol din ni Chua si Tindig Pilipinas Co-Convener Kiko Aquino D mula sa mga paratang na siya ay makamarcos. Ako gusto kong magkomento tungkol sa sinasabi about si Francis Aquino D. No? Ako matagal ko na siyang kilala, no? Ako'y batang guro pa lamang sa universidad, kilala ko na si Francis at
yung paninindigan niya nanggagaling talaga yan sa kanyang sarili at sa kanyang puso.